Dear IFM, experience is the best teacher. Yan ang madalas nating naririnig sa tuwing natatakot tayong subukan o maranasan ang isang bagay. Na lahat ng nararanasan at mararanasan natin sa buhay, parte ng mga kailangan nating matutunan. Dito tayo natututong tumayo sa mga sarili nating paa, magkaroon ng sariling diskarte, at marunong magpasalamat sa kung anong meron. Yan ang natutunan ko simula pa noong bata pa lamang ako. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mariano. Lumaki at pinatatag ng hirap ng buhay. Maagang namatay ang aking ina, kaya naman si Tatay Diego na lang ang naging kasama ko hanggang sa paglaki. Kahit na nag-iisang anak lang ako, hirap pa rin kami sa buhay. Kaliwat kanan ng mga utang at kailangang gastusin habang kailangang magtiyaga sa barya-baryang kinikita ni tatay sa mga pinapasukan niyang trabaho. Uy, Mariano, yan lang ba talaga yung kakainin mo? Tinapay na walang palaman tapos tubig? Ito lang kasing nagkasya sa baon ko eh. Pamasahe ko na yung natitirang barya ko. Sige na nga. Ito, hati tayo sa baon ko. Pansit Canton. O eto, kumuha ka na. Ayun. Salamat Joshua. Malapit na pala yung Christmas party natin no? May ipang regalo ka na ba? Sabi kasi ni teacher, dapat daw pwede pareho sa babae at lalaki. Hindi ko pa alam kung makakapunta ako sa Christmas party natin eh. Ha? Huwag mong sabihin hindi ka na naman pupunta ngayong taon. Wala naman kasi kaming pambili ng regalo. Pambili nga ng bigas, hirap na si tatay kumita ng pera. Tapos, regalo pa kaya? Subukan mo munang tanungin. Kasi ang alam ko, sinabihan ni teacher ang mga magulang natin. Kaya baka pinag-iipunan yun ni Chong Diego. Sana nga. Pero alam mo, medyo naiinis nga ako sa exchange gift na yan eh. Bakit ba kasi kailangan ng mga ganyan? Pwede namang magkainan na lang tapos maglaro. Gagastos na nga sa pagkain, gagastos pa sa regalo. Kung makareklamo ka, parang ikaw ang gagastos sa lahat ng yun ah. Pinapagalitan kasi ako ng nanay ko eh. Puro raw ako gastos. Tapos bagsakin ka pa no? Ang lakas talaga nitong manukso. Kumain ka na nga lang dyan. Nandito na po ako, tay. Mabuti naman. Ano, nagawa mo ba yung pinag-uutos ko? Opo, mabuti na lang po at magandang mood ngayon ni Aling Patring. Nakautang ulit ako ng 1 kilong bigas at 2 sardinas. Ito po. Mabuti naman kung ganon. O siya, halika't mag-apunan na tayo. Medyo nagugutom na rin ako. Tay? Ano yun? Nakausap na po ba kayo ni Teacher Ann tungkol sa darating naming Christmas party? May exchange gift daw po eh. Oo. Sinabi nga niyan tungkol dyan. Mukhang hindi ka naman makakasali sa ganyan. Po? Bakit po? Wala tayong pera, anak. Ito ang hapunan natin inutang pa natin. Kaya wala akong mabibigay na pera sa pagkain at regalo. Kaya pasensya ka na, anak. Ayos lang po, tay. Hindi naman po natin pwedeng ipilit ang hindi pwede. Bawi na lang tayo sa susunod na taon, ha? Sige po. Ako na pong magsasaing at magigisa nitong sardinas. Diyan na lang po muna kayo. Sige, anak. Maraming salamat. Ni isang beses, hindi pa ako nakakaranas makapunta sa mga Christmas party o kahit man lang makatanggap ng simpleng regalo. Tuwing Pasko, wala ako ibang magawa kundi panoorin ang ibang mga batang nagsisibukasan ng kanilang mga regalo. Alam kong simple lang pero nangarap akong makaranas ng masayang Pasko. Yung may masarap na handa sa hapagkainan, makapunta sa mga Christmas party at makatanggap ng regalo. Isang kahig isang tuka ang buhay namin ni tatay. Kaya naman nang lumaki-laki na ako, natuto na rin akong magbanat ng buto para makatulong sa kanya. Mabuti na nga lang at may scholarship akong natatanggap sa amin kaya kahit papaano, tuloy-tuloy ang pag-aaral ko. Paging Dr. Di Pasupil, Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Tay,
Komportable na po ba kayo sa una nyo o masyado pong mataas? Ayos na yun anak. Maraming salamat ah. Nauuhaw po ba kayo? Hindi. Hindi, ayos lang ako. Ay, hanggang kailan kaya ako kailangang manatili rito sa ospital? Baka mas lalo lang ako magkasakit dito eh. Bukas daw po, sabi ng doktor ninyo, kailangan lang daw po kayo obserbahan ng mabuti para sigurado na okay na po kayo. Bakit bukas pa? Bakit hindi na lang mamaya o ngayon? Habang tumatagal tayo rito sa ospital, mas lalong lolobo ang bayaran natin. Tay, huwag niyo na pong alalahanin yun. May nakalaan ng perang pambayad. Saan ka naman nakahagilap ng pera? Galing po sa mga ipon ko. Doon sa pagpa-part-time mo ng pagiging waiter. Pero para sa allowance mo yun sa pagpasok mo sa eskwelahan, di ba? Huwag niyo na po akong alalahanin, Tay. Kayang-kaya ko na pong sarili ko. Ang importante, mabili natin lahat ng gamot na kailangan yung inumin. Pasensya ka na anak ha. Imbis na ako ang bumubuhay sa'yo, ako pa tong nagiging pabigat. Tay naman, huwag niyo pong sabihin yan. Basta magpagaling lang kayo para makaalis na tayo dito bukas, ha? Sana talaga makalabas na tayo dito. Sa totoo lang talaga ayaw ko sa lugar na to. Mariano, O Joshua, ikaw pala yan. Chong Diego, kumusta na po? Ito, humihinga pa sa awa ng Diyos. Naku, dapat lang ho, para hindi po mag-isa tong si Mariano. Ano naman yung mga dala mo? Oo nga pala, nabalitaan kasi ni Papa na may nangyari kay Chong Diego. Kaya, eto, namigay ng konting grocery para sa inyo. Grocery? Oo, mga pangunahing pangailangan lang naman ng tulad ng prutas, toothpaste, tapos itong sabon. Shield Bath Soap, recommended by the Philippine Nurses Association. Ayos din pala yung papa mo, ah. Baka raw kasi kulang na kayo sa bahay nyo eh. Ewan ko, basta ito yung binigay. Pakisabi sa papa mo Joshua, maraming salamat ha. Sige po. Uy, Mariano, nakabili ka na ba ng regalo? Kung wala pa, sabay na tayo. Nako, hindi ako makakasali sa ganyan eh. Yung perang meron ako dito, ipambibili ko ng mga gamot ni tatay. Kaya, pasa ko ulit sa Christmas party. Ganun ba? Sayang naman. Hindi bale, may susunod na taon pa naman tayo. Kaya sana makasali ka na sa amin. Bahala na. Isinantabi ko ang mga pansarili kong kaligayahan at nag-focus sa pagtatapos ko sa pag-aaral. Mula high school hanggang kolehiyo, nagawa kong maintain ang mga grado ko kaya hindi rin ako nawala ng scholarship. Sa awa ng Diyos, nagawa kong makapagtapos sa pag-aaral at iyon ang huling tagumpay na nakita ni tatay. Ilang buwan pagkatapos ng graduation, namatay siya dahil sa atake sa puso. Mas lalo ako naging porsigido sa buhay. Pinagbuti ko ang pagre-review ko hanggang sa nakapasa ako sa LET at naging isang ganap na guro. Sa mga panahon na yon, nakilala ko ang naging asawa kong si Rian na buo ang suporta sa pagtatrabaho ko bilang guro sa isang maliit na eskwelahan sa amin. Isang eskwelahan kung saan libreng nagpapaaral sa mga batang kapuspalad. Teacher Rosie, may tanong pala ako. Ano yun? Kailan pala tayo usually nagkakaroon ng Christmas party para sa mga bata? Kailan nga ba? Naisip ko kasi na mas maganda siguro kung isang araw bago ang Christmas vacation nila para mas masaya. Ang totoo niyan, Teach Mariano, hindi nagbibigay ng mga ganyan ng eskwelahan sa mga bata. Ha? Hindi nagbibigay? Ibig mong sabihin, ni minsan hindi naranasan ng mga batang magkaroon ng Christmas party? Oo, Pero bakit? walang budget. Gustuhin man namin na bigyan ng party yung mga bata, syempre hindi kaya ng mga bulsa namin. At mas lalong hindi kami makakahingi ng pera sa mga magulang para sa contribution. Hindi nga nila mabigyan ng allowance yung mga anak nila. Pangkain at pangregalo pa kaya. How about sa munisipyo, sa barangay, o sa LGU? Baka pwede tayong humingi ng kahit konting tulong man lang. Hindi naman kailangang magarbo eh. Basta makaranas lang mga bata ng party. Nako, wag na tayong umasa sa kanila. Hindi nga nila mapaayos yung mga classroom natin eh. Yung pang party pa kaya?
Yung nasirang classroom dahil sa nagdaan na bagyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos. Kaya yung mga nagkaklase doon, ayun. Doon na lang muna sa ilalim ng puno. Ito ba yung klase ni Teacher Yani? Oo, abay yamot na nga siya eh. Alauna na ng hapon ng klase niya, tirik na tirik pa rin yung araw. Mabuti na lang at malaki yung punong naroon, kaya yun yung nagsisilbing bubong nila. Grabe naman. Kaya yung sinasabi mong hihingi tayo ng tulong o magpa-sponsor sa munisipyo o LGU, naku, malabong mangyari yun. So anong ginagawa nyo kapag mga ganitong buwan? Wala talaga? Wala. Pero nung nakaraang taon yata, may ginawa kaming maliit na bagay para sa mga bata. Pinaghati-hatian na lang naming teachers na mamigay ng mga egg sandwich, tapos mga juice. Ayun na, masaya na sila dun. Paano yung mga palaro? Hindi nyo nagawa yun? Naku, hindi na. Wala rin naman kaming papapremyo eh. Nakakalungkot naman. Kaya nga bakit mo pala naitanong? May plano ka ba? Oo, meron sana. Marami na akong nilista na palaro sa mga bata. Tapos mga simpleng pakulo para sumaya yung party. Ang kaso, hindi pala kayo gumagawa ng ganun dito. Nako, oo. Kaya nga hindi namin maiwasan na maawa sa mga bata. Pumapasok yung iba sa kanila na walang laman yung tiyan. Yung iba naman, kahit nakapaan na lang dahil nasira yung sapatos, ayun, pumapasok pa rin. Nakakahanga pero nakakaawa din sila. Paano kung subukan natin maghanap ng sponsors? Pwede naman, pero kung ako sa'yo, huwag ka na masyadong umasa kasi mabibigo ka lang. Ginawa na namin yan noon, pero walang nangyari. Sayang lang yung effort. Pero kung gusto mo talagang gawin, pwede naman kita samahan. Salamat, Rosie. Subukan natin para sa mga bata. Bigla kong naalala ang kabataan ko noon. Na ni minsan hindi ako nakaranas ng Christmas party at exchange gifts. Kaya naman, nakuha ko ng mga batang iyon ang puso ko. Nakaramdam ako ng awa para sa kanila at lungkot dahil alam naman natin na ang Pasko ay para talaga sa mga bata. Pero may mga iba na kahit kailan, hindi pa nakakaranas ng totoong saya sa araw na pinakahinihintay ng lahat. Sa kagustuhan kong mabigyan ng isang simple pero magandang Pasko ang mga bata, gumawa ako ng paraan para mangyari iyon. Noong mga panahon na yon, naghahanap ako ng mga pwedeng mag-sponsor ng pagkain para sa munting salo-salo ng lahat. Nag-iisip na rin ako ng mga simpleng palaro na tiyak na mag-e-enjoy ang mga bata. Habang ginagawa ko yon, hindi ko napipigilan ang mapangiti at ma-excite dahil alam ko na isa yon sa mga hindi makakalimutang araw ng buhay nila. Oh, mahal, ba't gising ka pa? May mga tinatapos lang ang trabaho. Nagising ba kita? Hindi naman. Masyado ka naman nagpapaka-busy dyan. Malit lang naman ang sahod mo sa eskwelahan na yun, pero ganyan pa rin yung binibigay mong effort. Kung lumipat ka na lang kaya sa iba. Naisip ko nga rin yan kaso nakakaawa naman ng mga bata dun. Lahat mga kapuspalad. Pero baka kasi tayo naman ang magkaroon ng problema pagdating sa pera. Huwag kang mag-alala, mahal. Pinag-iisipan ko ng mabuti yan. Pero sa ngayon, may gusto muna akong gawin. Ano yun? Nakausap ko kahapon si Teacher Rosie. Ang sabi niya sa akin, ni minsan daw hindi nakaranas sa mga bata doon ng Christmas party. Talaga? Di ba proyekto ng munisipyo yung eskwelahan na yun? Kaya dapat nga binibigay nila lahat eh. Yun nga Sinubukan doon nilang humingi ng tulong o magpa-sponsor pero hindi sila priority. Nakakaawa nga lang dahil kapos na sila sa buhay, hindi pa nila nararanasan ng ganong klaseng kasiyahan. So anong plano mo niyan? Hindi ko pa nga alam Mahal, di ba marami kaming kakilala na gumagawa ng charity o nagsisponsor sa mga ganitong bagay? Oo. Nung nakaraan lang sina Charmaine nagbigay ng simpleng salo-salo sa mga bata sa ampunan. Tapos si Ate Donita, doon naman sa mga matatanda. Ayun pala Baka naman pwedeng kausapin mo sila, please. Kakapalang ko ng mukha ako na magpa-sponsor kahit sa pagkain lang. Ako nang bahala sa mga regalo. Ikaw ang sasagot sa mga regalo ng mga bata? Baka masyadong magastos yun. Ilang bata rin naman ang nasa eskwelahan nyo Oo. Alam mo, kahit simpleng laruan lang bigay sa kanila, sigurado kong matutuwa na yun. Pero syempre, mas gusto ko sana yung mapapakinabangan ng mga bata. Sigurado ka bang kakayanin mo yung gastos? Oo naman. Kayang-kaya ko yun
Ano man lang yung ibahagi natin sa kanila ang biyayang nakukuha natin. Sige. Kakausapin ko yung mga kakilala ko. Malay mo marami tayong makuhang mag-sponsor at magbigay sa kanila ng Christmas party na hindi nila makakalimutan. Medyo nahirapan ako na gawing makatotohanan ang plano kong Christmas party para sa mga bata. Halos wala akong malapitan sa lugar namin dahil marami rin ang humihingi sa kanila ng tulong. Kaya naman naisip ko na, sige, maglalabas na ako ng sarili kong pera, matuloy lang ang gusto kong mangyari. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mong yan? Oo naman. Bakit? Kakayanin mo? Oo. Kayang-kaya naman ang gastusin sa mga regalo. Bali naghahanap ng asawa ko ng pwedeng mag-sponsor sa mga pagkain. Sabi ko kahit simpleng pagkain lang, ayos na. Tapos tayo nang bahala sa program. Siguro mas maganda kung masiguro muna natin na ayos na yung lahat bago i-announce sa mga bata at sa mga magulang. Oo naman oh. Sinabi ko lang sa'yo yung plano kong bigyan ng Christmas party ang mga bata. Kasi 'di ba, ikaw rin nagsabi na hindi pa nila nararanasan yun. Oo, pero sigurado ka kakayanin mo? Oo nga. Alam mo kasi Teach, nakaka-relate ako sa mga batang yan. Nung nag-aaral pa lang kasi ako, hindi ako nakaka-attend ng mga Christmas party at mga exchange gifts dahil wala kaming pera nun. Kaya itong kumikita na ako, oras na para makapag-share ako ng blessings ko. Wow naman, nakaka-inspire naman pala yung sinabi mo. Sige, maglalapag din ako ng kakayanin ko. Tapos hihingi na rin ako ng tulong sa ibang teachers para mas maganda yung mga regalong matatanggap ng mga bata. Sige. The more the merrier tayo, di ba? Tapos mas maganda kung pagplanuhan natin yun ang buong program. Sige, babalitaan kita. Andito na ako. Mahal! May good news ako sa'yo! Wow! Ano yun? Okay na, maraming gustong mag-sponsor dun sa Christmas party para sa mga bata sa eskwelahan nyo. Talaga? Oo! Ang sabi nila, sabihan lang daw natin sila ng mga gagawin. Sila na ang bahala sa gastos. Kahit sa mga papremyo kapag may mga larong gagawin. Ay, mabuti naman kung ganun. Salamat, mahal. Susala, yun to naman. Basta magsabi ka lang kung ayos na tapos ako nang bahala makipag-usap sa kanila ha. Sige. Sobrang saya ko dahil umayon ang lahat sa plano ko. Kaya naman nagumpisa na akong bumili ng mga regalo at kausapin ng mga sponsor. Pagkatapos nun, inayos na namin ng mga co-teacher ko ang mga palarong ipapagawa namin. At syempre, ang mga premyo na makukuha ng mga bata. Nung dumating ang araw ng Christmas party namin, nag-costume ako ng Santa Claus para mas maramdaman ng mga bata ang Pasko. Sobrang saya, mga idol. Yun ang unang beses na nakita ko ang ngiti ng mga estudyante namin. Oh, Mal, ba't di ka pa kumakain? Halika na. Ayos lang ako. Hindi naman ako nagugutom. Nakakatuwa yung mga bata. Kitang-kita sa mga mukha nila ang saya. Oo nga eh. Yung iba nga, sobrang excited ng magbukas ng mga regalo eh. Pati yung mga magulang, nakisaya rin. Hindi to mangyayari kung walang tulong mo, mahal. Kaya maraming salamat. Susto naman, wala yun. Sinusuportahan ko lang ang mga gusto mong gawin. Teacher Mariano? Oh, Emma. Tapos ka na bang kumain? Gusto mo pa ba? Marami pang pagkain dun oh. Kumain ka ng kumain ha. Nahihiya po ako eh. Tapos yung mga kaibigan ko po gustong lumapit sa inyo. Ha? Bakit? Hindi ko po alam kaya ako na lang po yung pinalapit nila. Para saan to? Teacher, gusto lang po namin magpasalamat sa inyo. Kasi sobrang naging masaya po kaming lahat ngayon. Ang sarap po ng mga pagkain at ang gaganda ng mga regalo. Ang dami-dami nila. Ikaw talaga. Naku, wala yun. Basta ang importante, nag-enjoy kayo. Sobra po! Kasi ngayon lang po kami nakakain ng mga ganito at kasarap na pagkain. Tapos madami pa. Yung regalo din madami rin. Ngayon lang po kami nakatanggap ng mga ganito sa eskwelahan. Talaga? Opo. Kaya sobrang salamat po sa inyo. Ganito po pala yung Christmas party na sinasabi nila. Ang saya po!
At naranasan na po namin yun dahil po sa inyo, teacher. Kasi sabi ng mga teachers, kayo daw po talaga ang pinaka nagplano nito kaya dapat sa inyo daw po kami magpasalamat, Teacher Mariano. Ay, ano ka ba? Nagtulong-tulong kami para mabigyan namin kayo ng isang masayang Christmas party at maraming regalo. Teacher, ito na po ang pinakamasayang Pasko na naranasan ko. Iingatan ko po ang lahat ng mga regalong natanggap ko. Salamat po ulit, Teacher Santa. Huhuhu! Walang anuman, Emma. Basta magpakabait ka ha, at mag-aaral lang mabuti. Huhuhu! Hindi ako pa makapaniwala na nakagawa ako ng ganong kalaking bagay para sa mga batang tinuturuan ko. Kaya mas lalo akong na-inspire na gawing tradisyon na ang pagbibigay ng Christmas party sa mga batang kapuspalad. Sabi ko, tutal naman, may mga koneksyon na ako, magiging posible na ang lahat. Masayang-masaya ang puso ko dahil nagawa kong iparanas sa kanila ang bagay na hindi ko naranasan noong bata pa lang ako. Ang maramdaman, ang totoong Pasko. Ang hiling ko na lang sana ay magkaroon ako ng lakas ng katawan, loob at isip na gawin iyon kada taon. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat ko. Sana ay nagustuhan ninyo ang simpleng kwentong binabahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.